Тили-тили-пом, кричит ночная птичка. Анузи побрался в том, тем, кому не спичка. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito po si Zach. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa naging karanasan ng aking lolo na si Lolo Ico. Naganap ang mga pangyayaring ito noong 1960s. Nandun pa sila naninirahan sa liblib nilang baryo at binata pa siya. Isang araw, niyaya siya na kaibigan niya si Kulas. Meron daw kasi siyang pinsan na inibitahan siya upang tumulong sa pagluluto para sa isang burol ng isang mayaman na pamilya. Agad naman na pumayag si Lolo Ico dahil nga una, may bayad na yung pagtulong nila at pangalawa, marami pa silang may uuwi na ulam at mga pagkain galing sa namatayan. Sa probinsya kasi namin, maraming pamahiin. Tulad na lang na kapag ang isang pamilya ay namatayan, bawal ang lutong gulay o halaman na gumagapang tulad na lang ng beans, kalabasa, ampalaya at marami pa. Bawal din na isa sa malapit na pamilya ang kakatay ng isang hayop dahil may susunod daw sa hukay. Mabalik tayo sa kwento. Dahil medyo may kalayuan ng lugar ng burol at dahil nagtitipid sila Lolo Ico at Kulas, nag-shortcut sila sa kagubatan. Sa next town pa kasi yung burol na kung lalakarin mo ang daan, aabutin ka pa ng 6 na oras sa paglalakad. Ngunit kung sa gubat ka naman dadaan, makukuha mo ito sa loob lamang ng 3 oras. Habang naglalakad ang dalawa, unti-unting nagiging masukal na ang dinadaanan nila. Simula pa man noon, may ingat na si Lolo Ico. Parati itong may dalang-dalang mga panlaban sa kung anumang masama at dala niya parati ang kanyang rosary na minalay niya na ngayon ay nasa akin na. Habang patuloy ang pagtahak nila sa daan, marami silang nadadaanan na mga kakaibang halaman. Nung lumaon, naramdaman nilang dalawa na parang naliligaw na sila. Alam ni Lolo Ico na talagang may lumiligaw sa kanila dahil may nadadaanan silang isang kakaibang halaman na ilang beses na nila nakita. Pare, parang paikot-ikot na tayo. Pinaglalaroan na tayo ng mga taga rito. Sabi ni Lolo Ico. Oo nga pare, kanina pa nga. Sang-ayon ni Kulas. Baliktarin na natin yung mga damit natin pare. Sabi naman ni Lolo Ico. Huwag magkakamali na magpakita sa akin yan mamaya. Dahil sasabuyan ko talaga siya ng asin sa mukha. Dagdag pa ni Lolo. Pagkatapos nga nila magbaliktad ng damit, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Salamat sa Diyos at nakalagpas na sila sa kagubatan sa wakas. Pagkalagpas nila sa kagubatan ng kanilang bayan, may nadaanan naman silang ilog. Naghanap sila ng tatawiran dahil medyo malalim yung ilog. Ilog kasi yun na mistulang border ng bayan at ng kabilang bayan. Nakahanap sila ng batuhan na medyo mababaw sa taas na parte ng ilog na yun. At habang binabaybay nila yun, may mga narinig silang mga nagkakasayahang mga tao sa baba nito. Agad nilang tiningnan at nakita nilang iba't ibang uri ng nilalang na nagkakasiyahan. Sa isang sulok, may mga engkantada na nagtatampisaw sa tubig. Sa kabila naman nito, may mga malalaking nilalang na nag-i-enjoy din ata. Mukha itong mga kabayo at may mga katawan ng tao. Sa gitna naman ng mga batuhan, nakita din nila ang mga babaeng may mga buntot ng isda na mahahabang buhok. Meron din sila nakitang mantiyo sa malalim na part ng ilog
na tila hanggang tuhod lang nito. Sinenyasan naman ni Lolo si Kulas na tumahimik lang at patuloy lang na maglakad. Patuloy pa din sila sa paglalakad at nang medyo malayo na sila, saka lang nagsalita si Lolo. Pre, mabuti na lang at hindi tayo nag-ingay dahil kung nagkataon, wala tayong laban sa kanila. Sa dami ba naman nila? Siguro, mga 2 oras na sila naglalakad doon at medyo malapit na sila sa bayan. Pero masukal pa din ang gubat. May naamoy silang ulong ng siga at dahan-dahan sila naglakad. Sa kalayuan, may nakita silang isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Naisipan nilang tunguin ito upang magtanong. Nung malapit na sila sa bahay na yun, naamoy nila na medyo malansa ang paligid. Kaya may ideya na sila kung anong nakatira doon. Lumapit sila ng kaunti at nakita nilang bukas ang bintana, kaya sumilip sila sa loob. Laking gulat nila nang may makita silang isang tao na tulog at nakabusan ng bunganga nito. Umakbang sila paatras, ngunit nakaapak si Lolo Iko ng isang sanga ng kahoy at nabali ito. Biglang nagising ang lalaki na nakabusal at pilit nagpumiglas. Nakadama naman ng awa sila Lolo, kaya agad nilang binuksan ang bahay. Kinalasan at pinalabas nilang lalaki at tinanggal din nila ang busal nito. Agad-agad silang hinilan ng lalaki at kumaripas na sila ng takbo. Hindi pa man sila nakakalayo sa bahay, humingal na biglang nagsalita ang lalaki. Ako si Kanor. 2 araw na akong kinulong doon ng isang matandang aswang. Mabuti na lang at dumating kayo. Kung hindi ay magiging ulam ako sa piging nila mamayang gabi. Nanguhuli lang ako ng mga ibon sa gubat pagkatapos kong mangahoy. Ngunit may biglang tumalon mula sa taas ng puno at bigla akong pinatpat sa ulo. Doon ako nawalan ng malay. Pagpapakilala at pagpapaliwanag dito. Salamat sa Diyos at dumating kayo. Naiiyak na pagpapasalamat nito. Bilisan natin ang takbo. May sumusunod sa atin na higit 3 katao. Wika ni Kulas. Oo, narinig na tayo. Bilis! Takbo! Sagot ni Lolo na agad kinuha ang itak niya sa tagiliran. Mga 30 minuto na silang tumatakbo at dahil sa sobrang gutom, medyo mumagal na ang takbo ni Kanor. Kanor! Takbo! Bilisan mo! Alam kong nangihina ka na. Pero kung hindi ka tatakbo, mamamatay kang pagod at kinakain. Sigaw ni Lolo sa lalaki. Kahit pagod man at nangihina, hindi na lang ni Kanor ang pagod at patuloy pa din ito sa pagtakbo. Habang tumatakbo sila, may dadaanan silang isang tao na nangangahoy. Takbo! Takbo! Sigaw nila, nahingal na hingal. Ngunit hindi kumilos ang taong nangangahoy. Marahil hindi siguro naintindihan dahil halos ang pigdal ang hininga nila. Takbo! Aswang! Ang huling sinigaw ni Kulas. Sa wakas, naintindihan ng mga ngahoy ang sinasabi nila, kaya saka na ito tumakbo. Pero dahil medyo may kalakihan ng taong ito, mabagal siyang kumilos. Nang nagitla sila Lolo, nabigla silang nakarinig ng sigaw mula sa kanilang likuran. Nang lingunin nila ito, nakita nilang pinagtutulungan na yung mga ngahoy na humigit kumulang 5 katao. Tulong! Ang huling sigaw na narinig nila, ngunit hindi na nila ito maaring balikan dahil baka pati sila ay malapa. Malapit na tayo sa bahay ko! Wika ni Kanor na natatanaw ng kanilang munting kubo. Patuloy pa din sila sa pagtakbo at dinigda daw ni Lolo Iko ang tibok ng puso niya na parang sasabog sa bilis at ganun din ang 2 niyang kasama. Habang tumatakbo sila, patuloy pa din ang pagmamatsyag ni Lolo Iko at Kulas kung may nakasunod sa kanila. Nang wala na silang naririnig, medyo bumagal ang takbo nila ng konti. Si Kanor naman ay pagod na talaga.
Narating nila ang bahay ni Kanor at nagsalita si Lolo Iko. Alam mo Kanor, bagal sa balutang ka na. Dalhin mo na mga damit mo dahil susunod at babalikan ka nila. Sigurado ako dyan. Nakaligtas ka ngayon. Pero paano sa susunod? Tingnan mo yung nangyari sa tao kanina. Kawawa siya. Ligtas natin. Wika ni Kanor. Ha? Nahihibang ka na ba? Sagot naman ni Kulas na napataas ang boses. Kung nais mo siya balikan, nasa iyo yan. Pero di na kami sasama, utang na loob. Kung babalikan natin, baka tayo naman ang mapahamak. Segunda ni Lolo. Kaya kinalamutan na ni Kanor ang sinabi niya at mabilis na kinuha niya ang kanyang mga gamit. Nilagay niya ito sa loob ng isang sako at sumama na lang ito kila Lolo. Uminom muna ito ng tubig dahil uhaw na ito. Nang matapos siyang uminom ng tubig, agad niyang sinindihan ang kanyang munting pubo at agad na silang naglakad. Noong naglalakad na sila, nagpakilala naman sila Lolo Iko at Kulas kay Kanor. Si Kanor naman ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay. Dito nila napag-alaman na si Kanor ay galing sa ibang bayan na napadpad lamang sa lugar na iyon. Sa una daw, normal naman ang paligid at parang wala namang panganib. Natuwa pa nga siya kasi marami siya doon pwedeng pagsakahan. Pero hindi pala niya alam na maraming umaaligid-aligid na kakaibang nilalang doon na gutom sa laman ng tao. Hanggang sa narating na rin nila sa wakas ang kalsada at naisipan na lang ni Kanor na tuluyang sumama kila Lolo Ikot Kulas dahil gutom na talaga ito. Sa wakas, narating na nila ang burol kung saan magluluto sila Lolo at Kulas. Agad muna silang pinakain ng pinsan ni Kulas at kitang-kita ang gutom sa kawawang si Kanor. Pagkatapos noon, nagumpisa na magluto sila Lolo Ikot Kulas. Tinulungan sila ni Kanor at nung orasan ng pahinga, tumagay muna sila ng lambanog. Alam niyo mga pare, ang totoong dahilan kung bakit ako nandoon, lumayas ako sa amin. Isa kasing manggagamot ang tatay ko at nais niyang ipasa sa akin ang kakayahang manggamot. Ayoko sana, pero dahil sa naranasan ko, parang gugustuhin ko na lang na matutunan ito. Siya nga pala, sa susunod na bayan ng ang bahay namin. Pagpapaliwanag niya. Ganun ba? Pwede naman natin puntahan. Sa susunod na araw pa naman yung libing eh. Total, mukhang nakabalik na naman yata ang lakas mo. Sagot ni Lolo Iko. Pagkatapos silang uminom, tinungo na nga nila ang bayan ni Kanor at agad naman nilang narating ang bahay nito. Agad na kumatok si Kanor sa bahay nila. Nagpagbuksan siya ng tatay niya, malugod siyang niyakap na kanyang ama. Si Kanor naman ay lumuluha na may halong pagsisisi at pananabik. Pinapasok sila ng tatay ni Kanor at doon ay nagpasalamat ang matanda sa kanilang dalawa ni Kulas. May binigay pa sa kanila itong mga panangga sa kung anumang masama. May binigay din kay Lolo ang matanda, isang balisong na ang bakal ay gawa sa asero. Ang hawakan naman ng balisong na ito ay kakaiba dahil meron itong panlaban sa aswang. Siguro nabasa nyo na ito sa huling kwento. Laging dala-dala ito ni Lolo. Hindi lang dahil panlaban ito sa aswang, kundi dahil sadyang matalim ito at minsan niya lang itong hinahasa dahil kakaiba talaga ang talim. Pinagpahinga sila ng matanda at doon ay pinaghandaan sila na makakain. Marami din tinuro ang matanda kay Lolo at meron din itong babala sa kanila bago sila umalis. Mga anak, mag-ingat kayo dahil may makakaharap kayo na kakaibang tao. Ang bahay kung saan kayo nagluluto ay lahi ng pamilyang Amaranhid. Wika ng tatay ni Kanor. O putang, pakakatandaan po namin yan. Pero ano po ba yun, tay? Dito pinaliwanag ng matanda kung anong Amaranhid. Ang Amaranhid ay isang patay na tao na bumabalik sa pagkabuhay. Kumbaga, patay na ito pero minsan ay babangon. Minsan, kahit nailibing na ito, babangon ito sa hukay at babalik sa bahay nila
upang bisitahin ang kanilang pamilya sa gabi. Mapanganib ang mga ito at ang tanging kinakain nito ay mga patay din na katawan ng tao. Itinuro din sa kanila ng matanda kung papaano lalabanan ito. Sige po tay, mauna na po kami. Kailangan pa po namin maganda na lulutuin bukas para sa libing. Wika ni Kulas. Bago pa man sila umalis, may dasal na inusal ang matanda para sa kanilang kaligtasan sa paglalakad pabalik sa bahay ng kabilang bayan. Hapon na kasi at ayaw niyang gabihin ng dalawang binata. Hindi naman inabot ng ilang oras ang kanilang paglalakad at narating nila ang bahay. Abala na sa pagkakatay ng manok ang pinsan ni Kulas. Bago pa man sila tumulong, umakyat muna sila sa bahay upang makiramay sa pamilya. Nakita din nila ang kabaong ng namatay na tila nakasara. Closed casket kumbaga, pero hindi na sila nagtanong. Mayaman ang pamilyang ito dahil sa malawak ng kanilang lupain. Ang burol ay gagawin hindi sa simenteryo, bagkus sa likod ng lupain nila dahil itong kahilingan ng namatay bago ito nalagutan ng hininga. Bumaba na sila upang simulang magluto ng handa para bukas at una nilang kinatay ang malaking baboy at sunod naman ang baka. Marami din nagsusugal doon sa mga nakikiramay hanggang sa may narinig din sila na usap-usapan ng mga tsismosa doon na nagmamadyong malapit sa kanilang pinaglulutuan. Mari, alam mo ba na yung bangkay na yan? Hindi pinaimbalsa mo. Pero higit isang linggo na yan dito. At saradong-saradong kabawang pa nilagay. Pero nakakapagtaka, hindi ito nangangamoy. Hindi kaya totoo yung haka-haka na maranhid ang pamilyang ito? Wika ng isang babae. Hindi na narinig ni Lolong sumunod na usapan dahil pinakatay pa sila ng isa pang baboy. Nang walang ano-ano, may isang pamilya na lumulusob sa bahay na yun. Nakaitim silang lahat at sobrang nag-iiskandalo at nagsisigaw. Hoy! Pamilya ng mga demonyo! Ibalik niyo ang katawan ng asawa ko! Galit na wika ng ginang. Bigla niya din pinapasok ang mga kasama nitong lalaki na may dalang-dalang kabaon at agad pinabuksan. Dito natakot ang lahat dahil nakita nila na ang laman ng kabaong ay puno ng isang saging. Nailibing na ang asawa ko, pero may nakitang humukay sa libingan niya na nakabarong. Nasa nakatawan ng lamayaba kong asawa. Sigaw pa nito, na galit na galit. Hoy babae, magdahan-dahan ka ng panalita mo. Bakit kami pinaghihinilaan mo? Aba, ang layo na pinaglibingan niyo ng asawa mo. Bakit kami ginugulo mo? Pakialam namin sa patay ninyo. Ganting tanong ng isang babae doon sa namatayan. Walang sabi-sabi, pinasok ng mga kasamahan ng babae ang bahay at hindi sila nagawang pigilan ng pamilya ng namatayan. Tinungo nila ang kabaong at akmang bubuksan. Susunugin namin ang maranhid na ito bago pa makapaminsala ng iba. Sigaw ng ginang. Kung hindi ko man makukuha ang katawan ng asawa ko, papatasin ko na lang ang laban. Dapat mawala din ang bangkay ninyo! Dagdag pa niya. Nang biglang bumukas ang kabaong at dito nila nasilayan ang mukha ng bangkay. Isang linggo na itong patay, pero tila parang isang araw pa lang itong pumanaw dahil hindi pa naaagnas. Dito na nagsimulang magstakbuhan ang lahat ng tao at yung iba pa nga'y tumalon mula sa bintana nang dumilat ang mga pulang mga mata ng bangkay at biglang tumayo. Agad itong tumakbo at tumalon sa bintana na agad naman hinabol ng mga tao. Yung iba pa na may dalang baril, binaril ito, pero tila wala lang ito sa kanya. Akala nila'y umalis na ito, kaya bumalik sa pagtatalak ang ginang. Oh, kita nyo na! Mga kampol na kadiliman! Kunwari pang hindi alam na nangyari sa asawa ko? Kinukonsinti ninyo ang demonyo yung kamag-anak at hinahayaan kumain dito ng mga patay! Mga hudas kayo!
Ngunit bumalik ang amaranhid at may buhat-buhat na katawan. Ito ang katawan ng asawa ng ginang. At parang nanguuyam na hinagis niya ito sa pamilya nito. Marami na kagat-kagat ang katawan ng bangkay at nangangamoy na ito. Kaya ang iba pa nga'y naduwal. Pasintabi po pala sa mga kumakain. Nagulat ang lahat at hindi agad nakagalaw na biglang lumapit ang amaranhid sa isang mama at bigla itong hinawakan sa braso. Sa lakas ng pagkakahawak niya, marinig mo ang tunog ng mga nababaling buto. Bigla rin itong hinagis ang lalaki sa ibang mga tao na parang papel. Pinigabaril ito ng mga may baril, pero parang wala lang talaga sa amaranhid ang tama ng bala. Susugatan din ito, pero hindi nasasaktan. Tumulong sila Kulas at tinaga ito, pero mababaw lang ang sugat na dinulot ng kanyang itak. At mistulang nagalit ito at tinulak si Kulas. Lumapit ang amaranhid kay Lolo na akmang sasakalin siya. Ngunit hinugot ni Lolong balisong na bigay sa kanya ng tatay ni Kanor. Sabay taga sa amaranhid. Naputol ang mga daliri nito. Kung saan, lalo pa itong nagalit. Mabuti na lang, may mga taong mabilis at tinalian ng lubid ang amaranhid at sabay nilang hinila palayo kay Lolo. Nagtulungan ang mga kalalaki ang hindi tumakbo at agad itong tinali sa isang puno ng kahoy. Upang hindi na makapaminsala pa, hinintay nila na sumikat ang araw upang bumalik ito sa pagiging bangkay. Nang sumikat nga ang araw, totoo nga bumalik ito sa pagiging isang malamig na bangkay. Tinalian nila ng pulang sinulid ang hililiit nito sa paa, pagkatapos ay inilibing nila na pabaliktad. Kumbaga, hindi ito nakaharap sa langit kung hindi sa lupa. Para kung makabangon man ito, hindi nito huhukayin ng sarili paakyat, kundi maghuhukay ito pababa sa ilalim ng lupa. Tinapos nila Lolong lulutuin nila at yung kanyang ginamit na balisong ay pinakuluan niya ito sa tubig para daw mamatayin lahat ng kung anong meron doon sa katawan ng amaranhid na nagamitan nito. Pagkatapos ng kainan, umuwi na sila Kulas, dala-dala ang bayad sa serbisyo nila. May dala rin sila mga pagkain at ang mayamang karanasan laban sa nilalang na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong lingkod, Zach. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito na nga po yung ating remastering po ng mga kwento po ni Zach. So mga hindi pa po nakakaalam, yung pong ginagawa ko nga po ay iniulit ko po yung mga kwento po ni Zach. Kasi po yung mga previous na binasa ko po, yung mga hindi pa po ako ganun kaayos mag-narrate. Okay, so tatanggalin ko na po yun. Papalitan ko po nito para po yung mga hindi pa nakakapakinig po nito, so at least mapapakinggan po nila na maayos. At the same time, yung po mga nakapakinig na gusto po nila mapakinggan ulit, mapapakinggan nila na hindi na po yung katulad ng dati. Okay, so aminin na natin, hindi po talaga ako magaling pa masyadong magbasa. Hindi ko sinasabing magaling pala ako ngayon baka po sabihin na wow, isa tingin mo magaling ka na ngayon. Hindi, ibig ko sabihin at least may in-improve naman kahit paano, di ba? Anyway, so bagong lahat, gusto kong pasalamatan po muna yung po mga members po ng channel. So si Django123, Sweet Lady Centeno, Heaven Good Bless, Renato Tan, at si Brian Atienza. So maraming salamat sa inyong pagsuporta dito po sa ating channel. Okay, so let's go ahead and do a very short discussion. Hindi po masyadong mahaba po itong discussion na ito. Since sabi ko nga hindi naman po kasi na masyado bago tong kwento. I mean, na-discuss ko na rin po ito before. Nung originally na binasa ko po siya dito sa channel natin. Pero, ayun nga, tungkol nga po ito sa aswang and din sa amaranhid. So, nalala ko pa yung conversation namin ni Zach. Kasi before, parang meron nga pong na feature po sa Jessica Soho, yung po kapuso mo Jessica Soho, na regarding nga po sa amaranhid. And then, tinanong ko nga si Zach yung tungkol doon, and then,
ayun, meron pala siyang kwento rin nga rin about yan sa mga Amaranhid. So parang version ng Pilipinas sa zombie. Ngayon, actually, yung first time ko nga narinig yung tungkol sa mga ganyang mga creatures nga po dun sa Jessica Soho. Okay, yung sa Kapuso Mo Jessica Soho. Na hindi ko alam na may ganong palang klaseng may zombie pala dito sa Pilipinas. Hindi natin alam, di ba? Akala alam ko lang kasi ay aswang, may mangkukulam, of course. And then yung mga elemento, ganyan, may mga engkanto. Pero never ko na rinig na meron palang zombie rin pala. Akala ko talagang western lang yung ganyan. Katulad ng parang yung werewolf o vampira, ganyan. But anyway, so yun pala yung mga dapat gawin. Katalian mo siya ng sinulid sa hinliliit, na kulay pula, tapos kailangan yung paglibing sa kanila ay patalian yung yung padapa. Ibig sabihin hindi sila yung tipong nakatapat sa langit. Kunya kailangan yung para silang nakadapa. Okay, literal na nakadapa. So parang hindi ko lang alam kung ito po mga Amaranhid dito hindi sila marunong. Alam mo yon, syempre kung nakadapa ka, hindi gusto mong tumayo o ang gagawin mo parang ayusin mo yung sarili mo, ipoposisyon mo yung sarili mo para parang patihaya, and then yung na para makabangon ka. So I suppose yung mga Amaranhid hindi nila pwedeng gawin yun. Okay? Para tuloy meron din kasi version dun sa Africa. Yung tawag yata nila yun is Dubi ba yun? Parang something ganun. Nakalimutan ko, pero similar dito, pero sa kanila naman kakaiba. So ang kanila naman kailangan daw yata yung patay lalagyan nila ng parang halaman na mayroon ugat, tapos yung ugat dapat na hawak-hawak noong patay ay dapat yung ugat ay nasa taas, ganun. Kasi kapag pababa daw is parang makakabalik nga daw yung patay dito sa buhay sa mundo ng mga tao. So I don't know kung kung ginagawa pa din ba nila yun or matandang pamahiin na lang ba yun na hindi na nila sinusunod. Pero ayun, merong ganung klaseng paniniwala sa kanila doon sa Africa. But anyway, I hope na nagustuhan po ninyo yung kwentong ito. So halo-halo na, meron pong tungkol nga po sa aswang. Meron din po yung tungkol nga po dito sa Amaranhid. So please, abangan nyo po yung mga susunod ko pang kwentong ibabahagi po sa inyo dito. So, may planning po na hindi lang po yung kay Sak po yung mga i-remaster ko po na video, pati po yung kay Brandon, ay din baka i-remaster ko rin po yung mga ibang mga nabasa ko na like yung katulad ng mga unang nabinasa ko yung kay Sharon nga, yung mga Sharon creepy stories. So baka po ulitin ko po rin yun. Pero at the same time, babasahin ko rin po yung mga nagsasubmit po sa akin ng mga personal na karanasan po nila sa kababalaghan. Pati na rin po yung pong mga kwento nga po ni John Healer. So tomorrow, John Healer story po tayo. Meron naman po siyang binigyan po sa akin na kwento na pwede ko daw pong basahin dito sa channel na to. So abangan nyo po yun bukas. Okay? So pasensya na kayo at medyo late ko na po ito may upload. Kasi nga po ito pamangkin ko medyo malikot, yung na-board daw siya, and then si Barbie. Ewan ko ba, para lahat na nanghihingi ng ng mga ng atensyon all of a sudden. But anyway, so thank you so much. Teka, bago pala yung lahat, kung hindi pa kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo. Pakiclick din po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa Dolls and Spooks. Paki-click din po yung like button para bigyan niyo po ako ng isang thumbs up please na maganda. At saka paki-share din po itong video na ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay, yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.